Kay Bert, "Sir, anong magandang gawin kapag hindi binigay ng ahente yung referral fee ng isang taong nag-recommend ng buyer sa kanya at pinag-uusapan naman yun? Salamat po." Pinaka-best talaga kapag may referral, no? At sinasabi na may referral fee. Gawa kayo ng written agreement, no? Written agreement na may referral fee. Kung wala namang agreement, maybe i-introduce kanya siguro sa realty or broker or i-document lang nila doon. Diba? I-document lang nila doon para alam na may referral fee. Kaya lang, kapag ang kausap mo lang yung ahente, tapos verbal agreement, pwede kasing hindi niya sundin depende doon sa attitude or integrity ng ahente. Kaya importante rin yung kausap natin. Tingnan niyo po rin yung integrity nila, no? Kasi kahit naman verbal yan, kung merong integridad, maka-Diyos, mabuting tao yan, i-honor talaga yan ng ahente. Pero syempre, for the sake of our protection din, sayang din kasi, no, written agreement, yun yung pinaka-best way. Pero kung halimbawa, napag-usapan nyo na yan, tapos ngayon, may transaction na, may loan takeout na, dapat may referral fee na, kung ayaw talaga ibigay ng ahente, mag-ano po kayo dun sa realty broker. Yung broker po mismo yung i-contact po ninyo para at least malaman niya na ganun yung nangyayari. Kung ayaw talagang ibigay, no? Pero supposed to be dapat ibigay, no? Kasi yung mga ahente na pang long term, yung talagang pang matagalan, i-honor naman talaga nila yun. Kasi nandito sila pang matagalan, no? Ayaw naman nila makasakit ng kapwa nila na dahil lang dun sa pera. Or maybe minsan baka nakalimutan sa sobrang dami o tagal ng transaksyon na. Maybe 4 years ago na pala yun or 5 years ago. No? Baka nakalimutan, i-remind lang. Pwede pong ganun. Pero pinaka-best, may written agreement pa lang dapat nung nakipag-transaction po. So, dapat yun po yung ating gawin po doon. No?